evening po sa bawat isa. Ayan. So, praise God and thanks God. Grabe. Grabe yung biyaya ng Diyos. Kasi, sulit na sulit po yung bakasyon ko. Kasi, nakakatulong ako sa ministry, sa outreach, praise God, sa Bible study ni Pastor David. So, sabi ko nga, palagi kong bukang bibig sa kanila eh. Habang nabubuhay kayo, paglilingkuran ko kayo. Diba? So, kasi, sabi nga, naalala ko yung sinabi ni Pastor Bert, na hindi mo sila mapaglilingkuran kapag patay na eh. Hindi na nila maririnig yan. Kaya, gawin mo yung part mo, sabi nga. Kaya sabi ng Bible, do it for the Lord with love. Ano mang problema, pagsubok, nararanasan, lagi natin tatandaan, sabi nga ng Bible, looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Kaya nga palagi ko pong tinignan palagi yung illustration ng kabayo. Kung bakit mayroon siyang talukap sa mata. Kasi nakafocus siya sa goal niya na gusto niya marating, yung isang bagay na gusto niya makuha. Dahil meron siya minimithi na gusto niya marating. Ganon din tayo dapat bilang isang Kristiyano. Meron tayong goal. Huwag natin tignan yung nasa ilalim. Anumang problema, pagsubok na nararanasan na yan. Count as a blessing. Kaya yun, thank you Lord kasi bagamat marami man struggle, problema, pero sabi ko thank you Lord. Kasi sabi ko dati, ang problema, pagsubok dati, ayaw na ayaw kong maranasan, mapakinggan, pero ngayon gustong gusto ko na. Kasi sabi ko nga, dyan po ako lumalakas. Kahit ano man yung marinig ko, hindi magaganda salita, sabihan ka ng walang kwenta, bobo, tanga, sa anuman larangan. Sabi ko nga, dyan ako lumalakas. Dyan ako tumitibay kasi lahat ng negative na naririnig ko ngayon, dyan ako lumalakas. Kasi sabi nga, dapat maging kalakasan mo yan, huwag mo yan panghinaan. Kasi sabi nga, lahat ng problema, anumang nararanasan mo sa buhay mo, pinagaganda ng Panginoon yung kwento mo. Darating yung panahon na isa ka sa itataas ng Panginoon. Nagagamitin ka ng Panginoon para ipakita sa mga tao na dating walang-wala, na dating minamaliit. Darating ang panahon na ibibigay rin ng Panginoon yung mas highest pa. Kaya sabi ko, praise God kasi nakikita ko yung vision. Kaya sabi ko, every time talaga na punta ng gawain sa Bible study, sa outreach. Kaya sabi ko, kaya every time na magpunta kami ng Bible study, outreach, nagpo-post po talaga ako. Hindi ako nagpo-post sa Facebook para magyabang, para magpasikat. Gusto ko lang i-flex yung gawain ng Panginoon na ginagawa niya sa Nueva Ecija. Kasi gusto ko lang talaga i-flex. Bakit? Yung ibang bagay nga, fine-flex ko eh. Bakit yung gawain ng Panginoon hindi ko ma-flex? Kaya sabi ko, hindi lang panay business. Dapat palagi andyan ang Panginoon kasama natin. Kaya purihin ang Panginoon kasi grabe, sabi ko, sulit na sulit talaga yung bakasyon ko. Kaya by June 12 or 13 po, so balik na naman po ako. So yun, praise God. Kasi sa family ko, sa mga blessing, material man, spiritual, binibigay ko po ang paborito salamat sa Panginoon kasi lahat siya yung nagpo-provide. Kaya nga sabi ko palagi, tignan ko lang palagi yung biyaya ng Panginoon, yung ginagawa niya. Kaya nga sabi nga na isang pastor na narinig ko, tanungin mo yung Panginoon, ano ba yung layunin niya? Ano ba yung purpose niya sa buhay mo? Kaya nga yun, palagi ko sinasabi, Lord, ano ba yung purpose mo? Ano ba yung layunin mo? Kung bakit ko bagay niya gawa ito? Kaya yun, palagi, sa Panginoon palagi binibigay. Sabi nga, hindi makakatulong yung anumang bagay na nasa paligid mo. Ikaw at ang Diyos
ang mag-aangat at mag-aangat sa sarili mo. Kaya sa Diyos ka lang umasa. Huwag sa mga negatibong tao. Hindi yan nakakatulong sa iyo, kundi ang Diyos at ang Diyos pa rin. Purihin po ang Panginoon.